Good morning po once again. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa, sa mga taga-Karigara, sa bawat po nagdadrive, nagmamaniho, sa bawat sumasakay, sa bawat nagtitinda, sa bawat namimili, sa bawat tinga na nakakadinig ng boses na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyo at nais kong ipabatid ng Diyos na nasa langit na mahal po tayo ng Panginoon. That's why po ito po yung reason kung bakit po kami naririto para ipaalam sa bawat isa na minahal po tayo ng Diyos. Regardless kung ano man, maging sino man tayo, maging ano man tayo sa buhay na ito, magaling man tayo, mahina man tayo, malakas man tayo, nagkakaangat man tayo, minahal po tayo ng Panginoon at Kanyang pinatunayan ang Kanyang pagmamahal. Yung Kanyang ipinadala ang Kanyang bugtong na anak na si Jesucristo para mamatay sa krus, sapagkat hindi siya namatay sa krus dahil siya ay makasalanan. Hindi siya namatay sa krus dahil siya ay marumi. Hindi siya namatay sa krus para lang sa Kanyang sarili. Ngunit siya ay namatay sa krus, binugbog, kinutya, pinahirapan para sa ating mga kasalanan. Sapagkat sabi po ng Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga kuya, mga ate, sa bawat tingang nakakadinig ng boses na ito, kung may tanong po sa inyong buhay, sa panahon na kayo ay mamamatay, saan ba kayo mapupunta? Kasi ang buhay po sa mundong ito ay hindi po permanente. Sabi nga ng iba, life is too short. Maaaring ngayon malakas ka, maaaring ngayon wala kang sakit, maaaring ngayon wala kang problema. Pero darating po ang araw, darating ang oras na ang ating katawan ay manghihina. Makaranas tayo ng iba't ibang sakit, makaranas tayo ng iba't ibang problema. At ang tanong, sino ba ang iyong pinagkakatiwalaan? At ang tanong, kung kukunin na ng Diyos ang buhay na pahiram sa atin ngayon, saan ba tayo mapupunta? Ngunit sabi ng Diyos, kung tayo ay sasampalataya sa Kanya, kung tayo ay maniniwala sa Kanya, kung tayo ay lalapit sa Kanya, kung tayo ay may pananampalataya o relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo mapapahamak, kundi sabi niya, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay doon natin makakantan sa kalangitan, sa trono ng Diyos. Ngunit kung wala ang Panginoon, kung wala tayong pananampalataya, kung wala tayong oras, kung wala tayong panahon sa pakikinig ng Kanyang salita, walang panahon sa pananalangin, walang panahon sa pagsisimba, papaano tayo makakapunta sa langit? Ang sabi po ng Diyos sa Kanyang salita sa John chapter 14 verse 6, na binahagi ng ating mga kasama, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa langit, walang makakapunta sa Ama kung wala sa akin. Ang kayamanan ay hindi sapat para tayo mapunta sa langit. Ang kagandahan loob ay hindi sapat para tayo mapunta sa langit. Ang mga bagay na meron tayo ay hindi sapat para tayo mapunta sa langit. But there's a one way na binigay ng Diyos para sa atin. There's a one solution na ibinigay ng Diyos para sa atin, ang sumampalataya sa Kanyang anak. Sapagkat sabi nga ni Jesus, He is the way. Siya ang daan papunta sa langit. Walang taong maaaring makapunta sa langit kung wala siyang pananampalataya sa Diyos. Walang taong pwedeng makapunta sa ibang bansa kung wala siyang passport, wala siyang ticket ng eroplano. At ganoon rin po sa langit. Walang taong makakapunta sa langit kung wala pananampalataya sa Panginoon. That's why Jesus said, He is the way, He is the truth, and He is the life. Sa buhay natin pong ito, hindi po tayo ang nagmamay-ari. Ito po ay pahiram sa atin ng Diyos. At anytime, anywhere, mga kapatid, mga ate at kuya, pwede itong kunin sa atin ng Panginoon. Ngunit ito po ang pangako ng Diyos, na kung tayo ay may pananampalataya, kung tayo ay may relasyon sa Diyos, tayo ay may buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi lang sa panahon na may problema tayo. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi lang sa panahon na may sakit tayo. But everyday po sa buhay natin, dapat magkaroon tayo ng pananampalataya at relasyon sa Kanya, sapagkat minahal tayo ng Diyos. Ang pagmamahal ng tao pwedeng magbago.
Ang pangako ng tao sa atin pwedeng magbago. Ang salita ng Diyos, ang salita ng tao pwedeng magbago. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. At ang salita ng Diyos nagsasabi sa atin na minahalin niya tayo at kanyang pinatunayan nung ang kanyang bugtong na anak ay pinadala niya sa krus ng Kalbaryo. We are celebrating Christmas, mga kapatid. We are celebrating Holy Week. Ipinagsiselebrate natin ang kamatayan ng Panginoon. At ano yung reason kung bakit siya namatay? Ang reason po, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan, sapagkat hindi po natin kayang mapunta sa langit. Hindi natin kayang maligtas ang ating sarili kung wala ang habag ng Panginoon. That's why po, mga kapatid, mga ate at kuya, kami po ay naririto para ipaalam sa inyo na sino man o ano man tayo sa buhay na ito, minahal po tayo ng Panginoon. Religion is not enough. Character is not enough. Material things is not enough para tayo maligtas. Ngunit kung ikaw at ako may pananampalataya sa Diyos, sabi po ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Kung kayo po ay pamilyar sa company ng Rose, siguro sa karamihan po sa inyo may motor na Rose. Kung kayo po ay bibili ng Rose, meron pong plaka na nakalagay doon, John chapter 3 verse 36. Nasabi po doon sa salita ng John chapter 3 verse 36, ang sino mang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumasampalataya sa anak ay walang buhay na walang hanggan. At bagkus mananatili sa kanya ang buot ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto natin maligtas, kung gusto natin ng pagpapala, kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, kung gusto natin ng kapayapaan at kagalingan sa buhay, sumampalataya tayo sa kanyang bugtong na anak, the only the begotten Son, which is si Jesus Christ, na siyang nagmahal sa atin. At ang sabi pa ng Diyos, ang hindi sumasampalataya ay mananatili sa Kanya ang buot ng Diyos. Ang buot ng Diyos ay napakahirap tanggapin, sapagkat ang buhay natin, kapag naranasan natin ang buot ng Diyos, tayo ay mahihirap. Pagkakaroon ng sakit sa katawan, pag-ibig sa buhay, na kahit anong pagsisikap natin, araw-araw magtrabaho, hindi pa rin tayo pagpapalain ng Panginoon, sapagkat ang kanyang buot ay nananatili sa atin. Ngunit may paraan po siya kapag tayo ay sumampalataya sa kanyang bugtong na anak. Si Jesus Christ lamang po. Mga kapatid, wala po kaming ipinapangaral dito, kundi si Jesus lamang, because Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Hindi po kami, hindi tao ang makakapagligtas, kundi si Jesus lamang. Ano ang kailangan mo? Ang sumampalataya, umamin, tanggapin si Jesus na bilang Diyos at tagapagligtas sa buhay natin. Huwag lang po tayong mag-pray sa panahon na may sakit. Huwag lang po tayong mag-pray sa panahon na may problema. Pag everyday sa buhay natin, kailangan natin si Jesus. We need to admit sa buhay natin na tayo makasalanan upang ang pagpapala, kaligtasan ay matanggap natin sa buhay natin. Sapagkat sabi po ng Biblia, sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ay makasalanan at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, dahil po sa ating kasalanan, ang ating mga pagpapala, ang ating mga handog, ang ating mga panalangin ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit sabi pa niya, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang umabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala ka sigurong kilala, wala ka sigurong alam ng tao na walang kasalanan. Sapagkat lahat tayo ay nagkakasala. Nagkakasala ang tao sa pamamagitan ng gawa. Nagkakasala ang tao sa pamamagitan ng pag-iisip. Nagkakasala ang tao sa pamamagitan ng pagsasalita. At ang kabayaran ng kasalanan ay mabigat po. Sabi po ng Biblia sa Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan. Mga kapatid, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. That's why po, life is too short. Sa sementeryo, hindi po paprehas ang size. Merong bata, merong matanda, merong mga klasik-klasik tao, sapagkat pinapatunayan po yan na ang ating buhay ay may hangganan. Ngunit sabi po ng Diyos, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. What we need, kailangan po natin si Jesus sa panahon na tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Mga kapatid, kung gusto mong maligtas,
Kung gusto mong sumampalataya, kung gusto mong magbago ang iyong buhay, lumapit ka kay Lord. Lumapit ka sa Diyos. Lumapit ka sa kanyang buktong na anak, si Jesus Christ, sapagkat siya po ang magbabago sa buhay natin. Wala po tayong mabibiling gamot para ang tao magbago. Ang mabibili po natin gamot ay para mawala yung mga sakit natin sa katawan. Ngunit wala tayong mabibiling gamot sa kahit anumang tindahan para magbago ang karakter ng tao, para magbago ang ating attitude. Ngunit kung tayo ay lalapit sa Diyos, kahit gaano man kadumi, kahit gaano man kabaluktot ang ating buhay, kahit gaano man tayo makasalanan sa buhay, tayo ay papatawarin ng Diyos, sapagkat ang kanyang kaloob ay hindi lang pagpapala, ngunit si Lord nagkaloob, nagbibigay sa atin, nag-offer sa atin ng panibagong buhay, sapagkat sabi niya sa kanyang salita sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone in Christ is the new creation, the old has gone and the new has come. Mga kapatid, mga kuya, mga kapwa ko, mga taga-Karigara, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At makakamtan lang natin ang ating pagbabago kung tayo ay sasampalataya at lalapit sa Kanya. Mamaya po magbibigay po kami ng mga Biblia na libre. Kung gusto po ninyong makatanggap ng pagpapala, patuloy po kayong makinig at meron pa kami mga kasama na magbabahagi ng salita ng Diyos. Ang aming dalangin, patuloy ninyong makilala ang ating Panginoon, sapagkat wala po tayong magagawa kung wala ang Diyos. Apart from Him, we are nothing. Maaaring sa harapan ng tao magaling ka. Maaaring sa harapan ng tao may naabot ka. Ngunit ang lahat wala po yung kwenta kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Kaya isang mapagpalang araw po at nais po namin ipabatid sa bawat isa, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah.